Habang pinupunasan ko ang katawan ng asawa kong comatose, bigla kong narinig ang nasa isip niya. Ang bastos naman ng lalaking to, hindi man lang maging malambing. Paggising ko, ipapapalit ko na siya kay mama. Naman, ang Katie ng puwet ko. Ang pangit na, ang tanga pa ng lalaking ito. Hindi man lang marunong kumamo para sa akin. 3 buwan na akong nakahiga. Kailan kaya ako makakabangon? Nang marinig ko iyon, kinabahan ako. Paano kung palitan niya ako? Saan pa ako makakahanap ng ganito kadaling buhay? Kaya naman inabot ko ang damit niya para habarin. Pero sinong mag-aakala, biglang iminulat ng asawa kong comatose ang kanyang mga mata. Matapos akong masisante sa trabaho, mabilis akong nakahanap ng bagong trabaho. Ang maging live-in son-in-law ng isang mayamang tagapagmana. Hindi lang ako titira sa malaking mansyon at magmamaneho ng mamahaling sasakyan. Makakatanggap pa ako ng 1 milyong pisong allowance kada buwan. Bago kami pumirma ng kontrata sa kasal, pinag-isipang mabuti ako ng Donya. Sabi niya, baka habang buhay nang hindi magising ang anak niya. Kahit na magpakasal ako, para na rin akong binata. Walang masyadong pinagkaiba. Ano pa ang pag-iisipan doon? Ito na ang jackpot sa buhay, di ba? Hanggat hindi nagigising ang asawa kong comatose, gagawin ko ang trabahong ito hanggang sa mamatay ako. Ngumiti ako, tumango, at sinabing, hindi ko na po kailangang pag-isipan pa. Ang magkaroon ng biyenan na kasing bait at kasing ganda ninyo, ay isang malaking swerte para sa akin. Dahil sa galing kong mambola, agad akong binigyan ng Donya ng isang bagong sports car. Halos maiyak ako sa sobrang tuwa. Sa wakas, pwede nang magretiro ang maliit kong e-bike. Pagkatapos, sinundan ko ang Donya papunta sa isang marangyang mansyon. Halos matawa ako sa sarili ko sa sobrang hirap. Hindi na nakapagtataka kung bakit naliligaw ang mga bida sa mga nobela. Kahit sino naman ay maliligaw dito. Mamaya, kailangan kong tanungin ang mayordomo kung paano mag-navigate. Nang makita ko ang Sleeping Beauty na nakahiga sa kama, ang puso kong sementado ay biglang nagkabitak. Heto ang anak ko, si Lee Shimon. Ang ganda niya, mas maganda pa sa mga sikat na artista. Ang asawang to, siguradong ang sarap i-flex sa iba. Sayang nga lang at hindi ko siya may ayang lumabas. Kailangan siyang buhatin palabas. Mabilis na ipinaliwanag sa akin ng matron ang ginang. Ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Lee. Matagal nang pumanaw ang tatay ni Lee Shimon. Si Lee Shimon ay palaging napakahusay. Pero matapos siyang maaksidente sa sasakyan, naging comatose siya. May mga profesional na caregiver na nag-aalaga kay Lee Shimon. Hindi ko na kailangang gumawa ng kahit ano. Ang pangunahing trabaho ko ay ang bulahin ang biyenan ko. Obserbahan kung may kakaiba ba kay Lee Shimon. At syempre, para na rin makalamang ng kaunti, napakabait sa akin ng biyenan ko. Palagi na lang siyang nagreregalo. Wala akong may sukli sa kabaitan niya. Kaya kailangan ko na lang maging masipag. Pag walang ginagawa, minamasahe ko ang katawan ni Lee Shimon. Sa isip-isip ko, reklamo ako ng reklamo. Pero sa labas, kailangan kong galingan ng pag-arte. Ang nakapagtataka nga, halos 2 taon nang nakahiga si Lee Shimon. Pero ang hubog ng katawan niya ay napakaganda pa rin. Habang minamasahe ko si Lee Shimon, iniisip ko, napakaganda niya, pero naging comatose. Sayang na sayang talaga. Pagkatapos kong magmasahe, nag-aalangan ako kung pupunasan ko ba ang katawan niya. Bilang isang NBSB, parang hindi yata tama. Pero naisip ko ulit, legal ko siyang asawa. Walang kahit anong mali roon. Kaya naman, inayos ko ang damit niya. Siguro dahil wala akong karanasan. Biglang nang inag ang kamay ko at dama po sa isang parte ng katawan niya. Ang lambot, natulala ako. Sa sumunod na segundo, biglang napabalikwas ng bangon si Lee Shimon. Asawa ko, gising ka na. Ang galing. Sasabihin ko agad sa nanay natin. Igil, ikaw si Fang Yuan. Tumango ako. Oo, at asawa mo rin. Pagkasabi ko noon, may biglang boses na lumitaw sa isip ko. Saan naman kaya nahanap ni mama tong lalaking to na pangit na, tanga pa? Nanlaki ang mga mata ko. Anak nang, mukhang narinig ko yata ang iniisip niya. Okay lang nasabihan akong tanga. Pero hindi pwedeng sabihing pangit ako, no? Alam mo ba, sa tuwing tumitingin ako sa salamin, napapaiyak ako sa sarili kong kagwapuhan. Matagal ka nang gising, no? Nagkukunwari ka lang na comatose. Buti naman at hindi ka gaanong tanga. Kung ganun, bakit ka nagpanggap na comatose? Hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. Tandaan mo to. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. At bakit naman ako makikinig sa'yo? Ayaw mo na ba ng 1 milyong pisong sahod kada buwan? Pangako, tikom lang ang bibig ko. At ganun nga, kami ni Lee Shimon ay nagkaroon ng kasunduan. Magpapatuloy siya sa pagpapanggap na comatose. At ako naman ang magtatakip sa kanya para patuloy na sumahad. Kaya lang, ngayong gising na siya. Parang mas maganda pa noong hindi siya nagigising. Dahil sandamakmak ang kartihan niya sa katawan. Halimbawa, kapag kumakain, kailangan kong himayin ng isda para sa kanya. Ang temperatura ng tubig na iinumin niya ay dapat nasa 37 degree lang. Kapag may kititing na lukot lang ang sapin ng kama niya, nagrereklamo na siya at hindi raw makatulog.
Kahit yung prinsesa sa kwentong The Princess and the Pea ay hindi kasing selan niya. Pagkalipas ng isang linggo, mas matindi pa sa multo ang inis ko sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, gin-icing na naman niya ako. Gusto kong kumain ng dumplings. Sige, bukas paggising ko, ipapagawa ko sa katulong. Gusto kong kumain ngayon din, at ikaw ang gagawa. Sa ganitong oras ng gabi, tulog na ang lahat ng tao. Tapos uutusan mo akong gumawa ng dumplings para sa'yo. Ayoko nga, anong dumplings ka dyan sa kalaliman ng gabi? Maya-maya, isang magandang tunog ang narinig ko. Kung fu bao, pumasok ang 100,000 yuan. Mahal, anong palaman ang gusto mo? Isa ka talagang munting prinsesa na kinagigiliwan ng lahat. HMP, mukhang pera. Titiisin ko muna. Pag nakaipon na ako, sisipain kita palabas. Palamang baboy at pechay. Sige, tapos bumangon na ako para gumawa ng dumplings. Buti na lang kumpleto ang mga sangkap sa ref. Hinanap ko ang mga ito at nagsimula na akong magbalot. Sa kalagitnaan ng gabi, gusto pa ng senyorita ng dumplings na may palamang baboy at pechay. Talagang kakaiba, ang mundo ng mayayaman. Hindi ko talaga maintindihan. Kumain si Li Shimon ng isang mangkok. Samantalang ako, 2 mangkok ang nilantakan ko. Pagkatapos kumain, dinala ko ang mga pinagkainan sa baba. Pagbalik ko, nakita ko si Li Shimon na nagyoyoga. Bigla akong namula. Kaya pala ang ganda ng katawan niya. Lihim ka palang nag-eehersisyo, ha? Diretsahan na to. Sobrang pinagnanasaan ko talaga ang katawan niya. Panasan mo nga yung laway mo. Hindi ka pwedeng mag-ehersisyo ng todo pagkatapos kumain. Tumayo si Li Shimon. Dumaan siya sa tabi ko. May boses na pumasok sa isip ko. Ang lalaking to, hindi lang mukhang pera. Many akis pa. Nakakainis. Biglang kumulo ang dugo ko. Tinulak ko siya pahiga sa kama. Natigilan si Li Shimon. Anong binabalak mo? Kinuha ko mula sa drawer ang marriage certificate at inihagis sa harap niya. May lisensya tayong gawin to. Gulat na gulat si Li Shimon. Nababaliw ka na ba? Toong akma ko na siyang pipilitin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tropa ko. Sabi niya, broken-hearted daw siya. Humahagulgul daw siya sa iyak. Mabilis akong umalis sa ibabaw ni Li Shimon. Nag-cellphone muna ako para damayan ang barkada ko. Ang kagandahan, lumilipas lang yan. Kinabukasan, hawak ko na ang 100,000 pisong bayad sa akin. Habang hinuhugasan ko ang paa ng mahal na reynang si Li Shimon. Pumasok ang biyenan ko, may kasamang lalaking medyo may edad na. Ito pala ni Li Shimon. Mula noong maaksidente si Li Shimon, sa kanya ipinagkatiwala ang pamamahala sa Li Group. Kumusta na pala ang kalagayan ni Shimon ngayon? Tanga, bilisan mong magsalita. Hindi maganda ang kalagayan ko. Napabuntong hininga ako, wala pa ring pagbabago. Dumaan yung doktor noong nakaraang araw. Sabi niya, maliit daw ang tsansang magising pa siya. Tapos, hinawakan ko ang kamay ni Li Shimon. Pilit akong nagpaiyak, mahal ko, kailangan mong gumising. Habang sinasabi ko yun, pamatak ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ko. Bilib din ako sa galing kong umarte. Kahit na, hindi ko alam kung bakit nagkukunwaring comatose si Li Shimon. Pero may kutob ako na may mas malalim na dahilan. Umiyak na rin ang biyenan ko. Kumuha siya ng isang bar ng ginto mula sa bag niya at isiniksik sa kamay ko. Mabuti kang bata, dahil kasama mo si Shimon. Siguradong majay gising din siya. Tinitigan ko yung bar ng ginto. Bigla, hindi na ako makaiyak. Kaya tumango na lang ako ng mariin. Majay gising siya. Napakabait ng biyenan ko. Pero niloloko lang siya ni Li Shimon sa pagpapanggap nitong comatose. Sutil talagang anak. Pagkaalis nila, tinanong ko si Li Shimon. Hindi ba kayo magkasundo ng tito mo? Huwag kang mangingialam. Sinaman ko siya ng tingin ng palihim. Parang gustong-gusto ko namang malaman. Kung matapang ka, di sana hindi mo na ako pinapaarte. Itinuro ni Li Shimon ang binti niya. Ituloy mo. Nang maalala kong sa kanya nakasalalay ang magandang buhay ko, wala akong nagawa kundi ipagpatuloy ang paghugas sa paa niya. Tapos na ang paghuhugas ng paa. Inutusan na naman ako ni Li Shimon na magtimpla ng isang tasang black coffee. Itinaas ko ang kamay ko. Dagdag bayad. Pera na lang lagi ang nasa isip mo. Nahulog ba sa isang tumpok ng pera ang lalaking to? Sa huli, nag-transfer din sa akin ng pera si Li Shimon. Habang tinitingnan ko ang balanse sa loob ng account ko, tuwang-tuwa akong napangiti. Magtitiis na lang ako sa kahihiyan na to ng ilang buwan pa. At pwede na akong magpetex-petex habang buhay. Salamat, asawa ko. Sumimangot si Li Shimon. Magsalita ka nga ng maayos. Salamat, boss. Wala pang 2 araw na pahinga. Nagsimula na namang umarte si Li Shimon. Pinapatulak niya ako sa labas para magpaaraw. Kaya, kumuha ako ng wheelchair at itinulak ko na siya palabas. Habang naglalakad kami, bigla akong nauhaw. Bumulong ako sa tenga niya. Diyan ka lang muna, ha? Bibili lang ako ng isang bote ng tubig. May maliit na tindahan sa unahan. Naglakad ako papunta roon. Nagpakuha ako ng isang bote ng tubig sa tindera. Palalabas ko pa lang ng tindahan. Nakita kong may 2 lalaking nakatayo sa harap ni Li Shimon.
Bigla akong kinabahan. Mabilis akong tumakbo palapit. Habang tumatakbo, dumampot ako ng isang ladrilyo at ibinato sa kanila. Subukan yung galawin siya. Nang makita ako ng dalawang lalaki, agad silang nagtatakbo palayo. Yumuko ako at sinuri si Lee Shimon mula ulo hanggang paa. Mukha namang ayos lang siya. Medyo namumula lang ang dulo ng mga tenga niya. Mukhang may pakialam din pala sa akin ang tandang lalaking to. Hindi rin naman pala siya ganoon kasama. Syempre, ikaw ang aking money tree. Kung hindi ako mag-aalala sa'yo, kanino pa? Natakot ako na baka mapahamak na naman kami. Kaya itinulak ko na si Lee Shimon pauwi. Pag-uwi sa bahay, pina-assist ko muna si Lee Shimon sa katulong paakyat ng hagdan. Pagkatapos, kinain ko na ang masustansyang sopas na niluto ng biyenan ko. Talagang marunong mag-enjoy ang mga mayayamang ito. Kaya pala ang ganda ng alaga sa sarili ng biyenan ko. Pagkatapos kumain, bumalik ako sa taas. Pagdating ko sa pinto, narinig ko si Lee Shimon sa loob na may kausap sa telepono. Kailan bumalik si Jiahao? Pamilyar ang pangalang Jiahao. Agad kong naalala, noong isang araw, may nakita akong litrato sa study room ni Lee Shimon. Dahil sa kuryosidad, agad kong kinuha ang picture frame at tinanong ang biyenan ko. Sabi ng biyenan ko, Jiahao daw ang pangalan niya. Childhood sweetheart daw sila ni Lee Shimon. At ex-boyfriend din niya. 2 taon na ang nakalipas, nag-away sila. Naaksidente si Lee Shimon habang hinahabol ito. Yung lalaking yun, parang malas para sa kanya. Pero base sa karanasan ko sa pagbabasa ng mga nobela, kapag bumalik na ang childhood sweetheart ng bida, hindi magtatagal, palalayasin na niya ako. Edi aalis. Tutal, kumita na ako ng mahigit 3 milyon. Nang matapos siyang tumawag, pumasok ako. Tahimik kong kinuha ang malita. Nagtanong si Lee Shimon, saan ka pupunta? Ang boses niya ang nagpabalik sa akin sa realidad. Teka, hindi pa kami nagkakasundo sa separation pay. Bakit ang aga kong mag-impake? Sinipa ko pabalik ang malita. Sabi ni Lee Shimon, lalabas ako mamayang gabi. Umayos ka. Huwag kang magpapahuli kay mama. Kung wala siya sa bahay, siguradong makikipagkita siya sa childhood sweetheart niya. May respeto pa ba siya sa akin bilang asawa niya? Inis kong tinanong, para pagtakpan ka, magkano ang ibibigay mo sa akin? Tumingin sa akin si Lee Shimon. Wala na bang ibang laman yang utak mo kundi pera? Meron ah. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang gold bar mula sa vault mo? Ang tandang lalaking to, puro pera na lang ang alam. Bakit hindi niya tanungin kung anong gagawin ko sa labas mamaya? Makikipagkita ka sa childhood sweetheart mo, syempre. Ano pa ba? Siguro dahil naisip kong mawawalan na naman ako ng trabaho. Medyo bumigat ang pakiramdam ko. Kinagabihan, isinama ko ang tropa ko sa bar para mag-inuman. Karaniwang maagang matulog ang biyenan ko. Hindi niya mapapansin na wala si Lee Shimon sa kama. Nang medyo lasing na ako, naghanda na akong umuwi. Pero napahinto ako pagdaan ko sa isang private room. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ba't yan ang asawa kong mayaman pero utu-uto? Kahit na nakasuot siya ng baseball cap, nakilala ko pa rin siya sa isang tingin. Tinanong ako ng tropa ko kung anong problema. Pagkatapos kong magsalita, biglang uminit ang buong katawan ko. May problema kaya sa alak na ininom ko kanina. Nang maramdaman kong may mali, lumingon ako sa tropa ko at sinabing dalhin niya ako sa ospital. Hindi pa man ako natatapos magsalita, nakita ko si Lee Shimon na lumabas. Napako ang tingin ko sa manang ipis niyang labi, at hindi ko napigilan ang sarili ko, dinamba ko siya. Pagkagising ko, nakahiga na ako sa kama. Inalala ko ang mga nangyari kagabi. Bigla akong lumingon para tingnan. Ang babaeng mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Siguradong sinamantala niya ang pagkakataon para pagsamantalahan ako. Akma na sana akong kukuha ng unan para ihampas sa mukha ni Lee Shimon. Nang bigla siyang magising, tinaman ko siya ng tingin. Anong ginawa mo sa akin kagabi? Sinulyapan ako ni Lee Shimon, ang kapal naman ng mukha mong magtanong. Sinukahan mo na nga ako. Tapos sinamahan pa kita sa ospital. Inabot tayo ng pasado 3:00 ng madaling araw bago makauwi. Hinigpitan ko ang pagkabalot ng kumot sa katawan ko. Paano yung damit ko? Tiningnan ni Lee Shimon ang mga muscle ko sa dibdib na nakalantad. At mabilis na umiwas ng tingin. Malamang, yung tropa mo ang naghubad sa'yo.